Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, narito na ang totoo at legit na mga nangigaganap kay Kathryn at Alden Richards. But before that sa mga kaganapan, dito kay Mami Min, sapagkat siya po ang nag-represent dito kay Miss Kathryn Bernardo ng bilang pagtanggap ng kanilang award sa Manila Bulletin sa Newsmaker of the Year, ano? Kung saan kasama niya dito si Alden Richards. If someone or somebody ask us, or kung may mga nagtatanong sa inyo, no, kung nasaan si Miss Kathryn, bakit hindi siya ang personal na tumanggap ng award, when in fact, nakapangalan yung award na yun para sa kanya. So, that time kasi, meron pong trabaho si Kathryn Bernardo, and that picture was posted by Mr. John Bale, na isa sa mga glam team po ni Miss Kathryn Bernardo, no? Kaya po si Mama Min ang nagrepresenta dito po kay Miss Kathryn Bernardo, kasama niya si Alden Richards. At kita naman talaga natin yung intact na relationship ni Mama Min at ni Alden Richards. Still, nothing's changed. Sa mga videos na naglabasan, nakikita mo na kung gaano pa rin ka-close si Alden at never po siyang nailang or parang na-awkward dun po sa sitwasyon na yun. At naramdaman talaga natin na talagang mayroon silang communication at may relationship sila, no? Ano man yung relationship na yon, bilang mag-ina or bilang magtita or whatever, kitang-kita. Pero ating rundown, Daniel, nagkakaroon na raw muli ng komunikasyon. Alam niyo sa tulang, hindi po napatid ang talikalan ng samahan ng Katden. Kayo lang, yung iba lang kasi ang nag-iilulu na hindi na sila nakikita, hindi na sila nagkakausap. Imposibleng hindi dahil masyado na pong malalim ang pinagsamahan. Na ang dalawang ito na isa sa isang tabi na lang, bigla-bigla ang kung ano man ang naging magandang relasyon nila habang sinushoot ang pelikulang Hello Love Again. Hindi ganon, at bago pa nag-shoot ang pelikula dyan sa Calgary, Canada, close na sila. At alam niyo ba, thank you, Miss Jane, kasi si Miss Jane po ang nag-send sa akin ng link na yan kung saan sinabi nga, please watch this, ito pong episode ng Abante with Mr. Ray Pumaloy. Si Mr. Ray Pumaloy, isa sa mga talagang very supportive po yan sa Katden. And isa rin po siya sa mga nandi naniniwala na wala ng communication itong si Kathryn at si Alden Richards. Sinabi niya po sa isa sa mga statement niya, yung one-part na statement niya, na napaka-imposible raw na mawala ng connection or ng communication si Alden at si Kathryn dahil napakalalim na po ng kanilang pinagsamahan. Totoo naman, di ba? Talagang mga dinulo lang yung mga nagsasabi na parang hindi na raw nakikita or wala na raw, parang wala nang pansinan si Alden at si Kathryn. Hindi natin alam, mamaya malalaman natin ang dahilan kung bakit ginagawa nila yan, ano? Pero I'm so grateful with Mr. Ray Pumalay dahil isa siya sa mga nakikipaglaban at nagbibigay linaw dun po sa mga Katden na talagang parang nagtatampo na o maalis na at iniisip nila na pang promo lang talaga si Kathryn at Alden Richards. Panoorin pa natin. At alam niyo ba, isa sa mga kumbaga naging comfort shoulder, so hindi naman shoulder to cry on, naging comfort shoulder ni Kathryn ay si Alden. Isa sa mga yan. Kaya nga di ba nung nag-birthday si Kathryn, present si Alden at hindi sila nawawala kasi alam nilang marami silang mga fans na sumusuporta sa kanila. Kung hindi dahil sa mga fans at ang Kathryn fans, hindi mag-more than 1 billion box office ang kanilang pelikula. At yung tungkol naman kay eto nga sa Katniel, nasabi ay dahil din po ako dun sa statement nitong si Mr. Ray Pumaloy nang sinabi nga na parang hindi nawawala si Kathryn at Alden Richards. Kumbaga parang walang katotohanan yun, no? Dahil sinabi nga ni Mr. Ray Pumaloy na sa mga panahon, yung kanyang healing process, yung kanyang painful moments, ay kasama niya nga si Mr. Alden Richards. According to Mr. Ray Pumaloy, siya po ay naniniwala na ganun nakalalim ang relasyon ni Alden Richards at ni Kathryn Bernardo at hindi na po mababago yan ng kahit anumang sitwasyon. At naniniwala din po si Mr. Ray Pumalay that somebody or someone is talagang tinatrabaho talaga si Kathryn at si Alden Richards para sirain. Yun yung sinasabi ko sa inyo na ganyan ang kalakaran sa showbiz. Minsan is sinisira nila yung isang personalidad para umangat yung isa. Sabi nila makabalikan. Mahirap at least. Alam mo, hindi ko lang alam, pero parang meron talagang puwersang gusto lang talagang sirain ang team up ng Katden at ibalik muli ang Katniel. Wala namang masama, pero wag naman agad-agad. Wag naman kayong kung ano-anong mga pinagsasabi at gumagawa kayo ng issue para siraan si Alden, para siraan si... Alam niyo yung mga tipong ganun kasi alam niyo... Naawa sa mga nag-gets ko na sinabi ni Mr. Ray Pumaloy na naniniwala siya that somebody or someone's planning to destroy or para sirain po ang samahan ng Katden dahil gusto po nila ulit na sumibol ang Katniel. So ganun yung ginagawa nila kasi di ba parang napaka-unfair lang sa mga Katden fans na itong mga nagsasabi na to na dati sila talaga yung super sabi na naniligaw na si Alden Richards kay Kathryn, nagkakamabutihan na yung dalawa, may something na yung dalawa, tapos all of a sudden after po ng movie, bigla po silang
naglalabas ng mga statement na talaga nagpapagulo sa mga Katden fans. Ito, panood. Naaawa ko kay Alden kasi napakabuting bata niya, napakabuting tao, matulungin, mabait, maginoo, marespeto, mapagmahal sa pamilya, mapagsumikap. Tapos may mga kung ano mga issue na kumbaga na parang nakapagdilulu o nakapag-disappoint sa mga fans ng Katden. Huwag kayo maniniwala sa kung ano mga pinagsasabi ng mga yan na tinitipong hindi na raw gusto ni Alden si Catherine, na parang ito raw si Catherine umiiwas na kay Alden, tapos si Alden hindi naman daw nandiligaw, mga tipong ganon. Huwag niyo paniwalaan din, hindi yan talaga solid. Ang mga solid na fan ng Katden ay kontento sa kung ano man ang nakikita nila at hindi sila nagdidikta sa kung ano man ang gusto nilang isipin at mangyari sa dalawang ito. Ngayon, sinasabi, ito po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? So, yung mga madaling masway, yung madaling mabilog na mga news na meron yan, yung mga taong hindi alam at hindi solid na Katden, yun talaga mabilis silang maniwala sa mga sinasabi ni OG Diaz at ni Manay Christy Permin. Ang pinagdakan ko lang, bakit inagrihan ni OG Diaz yung sinabi ni Manay Christy Permin? Ang laki pa naman ang difference nila kapag si Mr. OG Diaz ang nagsabi, talagang sabihin na natin na legit. Tapos yung information ni Miss Manay Christy Permin, inagrihan ni OG. Itong kapalarin. Ngayon, yung sinasabi nila na itong si Daniela at si Catherine nag-usap at nakikita, mahirap pong paniwalaan muna sa panahon ngayon dahil itong si Catherine busy pa. At saka medyo malalim kasi ang pinanggalingan nang hiwalayin lang dalawa na to the point. Kumbaga, hindi na nag-usap at talagang nasira na ang relasyon magandang samahan ng pamilya ng Bernardo at ng pamilya ng Estrada nila Carla. Maloy himself ay hindi rin po naniniwala dun po sa mga kinakalat na balita patungkol sa pagmamabutihan muli nitong si Mr. Daniel Padilla and Miss Catherine Bernardo. According to Mr. Ray Pumali, sinabi niya na medyo malalim yung pinanggalingang sakit at medyo malalim yung naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya naman napaka-imposible na pagkatapos ng isang taon, pagkatapos po ng sobrang sakit na pinagdaanan ni Miss Catherine Bernardo ay agad-agad niya mapapatawad or pabalikin niya sa buhay si Daniel Padilla, di ba? So, yun po yung kanyang paniniwala. And I agree with what he was Nila Carla, di ba? Yung mga tipong ganun. Hayaan natin ang panahon na magdikta at magtakdak kung kailan sila pwedeng maging okay. Huwag na tayong gumawa ng mga, kasi nakakasira yan nakakaroon yan ng negative talaga. Pero alam ko itong dalawang to, si Alden at saka si Catherine, ay solid pa rin ang kanilang samahan. Anyways, moving on. According to Mr. Ray Pumalo, hindi lang naman po si Daniel at saka si Catherine Bernardo ang parang nagkaroon ng malalim na gap. But of course, yung family po ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla, sinabi niya na parang pati po yung relationship nung dalawang ito, hindi na rin ganun kaganda. Hindi man sila nag-away or wala man silang grudges to each other. Pero syempre, anak by anak yan anak versus anak yan. Kaya talagang syempre, ang kakabihan mo, yung kapamilya mo. Diba? Kaya naman ako rin po talaga uma-agree din ako. Kaya talagang hanggang sa may pinaglalaban ko pa rin si Catherine at Alden. At sinasabi ko po lagi to sa inyo na ano man yung nakikita natin sa social media or hindi man natin nakikita silang magkasama, hindi naman po nila utang na loob sa atin. At hindi po nila responsibilidad na ipakita kung ano po yung nagaganap sa kanila. Lagi kong sinasabi na kung meron man silang ipapakita sa publiko, yun po ay isang regalo para sa mga fans. Hindi po yun responsibilidad ni Catherine at Alden Richards. Kaya kung totoong fan ka, ay hindi ka basta-basta masisway dun po sa mga balita na naglalabasan. Ang tanging lang natin pwedeng paniwalaan, si Catherine at si Alden Richards, at ang mga resibong naglalabasan. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Comment down below.